Tayo ay bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal ating yakapin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, dapat ay makita sa ating mga gawa. halina, halina sa mundo ng halaga. Bawat bata rito, laging masaya. Maging magalang, maging matapat, pagmamahal sa kapwa, ibigay ng sapat. Isa pa! Maging magalang, maging matapat. Values Education 10. Mga gampanin upang tugunan ang pangangailangan ng sariling kinabukasan. Sa paglalaro, May kalarong kalaro, huwag makikipag-away. huwag maging lilo. Kung may nagkamali, Pag-aralan natin, pagsasakilos ng mga gampanin bilang paghahanda sa kinabukasan ayon sa kakayahan. Ang tamang paghahanda at pagpaplano ay naglalarawan ng pagiging responsable at determinado. Gusto mo ba ng buhay na stable, walang stress sa bayarin, at handa sa kahit anong mangyari? Ang sikreto ay hindi swerte, kundi ang pagiging responsable ngayon. Sa video na ito, hihimayin natin ang 7 simpleng hakbang para maisakilos ang iyong pangarap at maabot ang isang magandang kinabukasan. Simulan natin. Unang hakbang, pagbuo ng budget. Dito nagsisimula ang lahat. Isulat mo ang kabuuang kita mo at lahat ng iyong gastusin. Tandaan ang rule na ito. Huwag haayaang mas malaki ang gastos kaysa sa kita. Maglaan agad ng pondo para sa pagkain, tirahan at pamasahe bago ang iba pang bagay. Ikalawang hakbang, pagtutok sa pangangailangan. Madalas nating mapagkamalan na need ang isang bagay na want lang naman pala. Unahin muna ang mga pang-araw-araw na mahalagang gastusin bago mag-splurge sa mga luho o di-essential na bagay. Disiplina ang susi, kaibigan. Ikatlong hakbang, pagbabayad ng utang. Kung may mga lumang obligasyon o utang, kailangan ng matalinong diskarte. Unahin mong bayaran ang mga utang na may pinakamataas na interes para hindi ka kainin ng patong-patong na bayarin. Pwede mo ring subukan ang debt consolidation para mas madali silang mapamahalaan. Ikaapat na hakbang, pag-iipon. Huwag mong uubusin ang hawak mong pera. Magtabi ka ng bahagi para sa emergency fund. Ito ang sasagip sa iyo kapag nagkaroon ng di inaasahang pagkakasakit o kawalan ng trabaho. Kapag sapat na ito, mag-ipon naman para sa long term gaya ng sariling bahay o pagre-retiro. Ikalimang hakbang, pamumuhunan. Kapag safe na ang emergency fund mo, oras na para palaguin ang pera mo. Pwede mong pag-aralan ng stocks, mutual funds o real estate. Siguraduhin lang na alam mo ang iyong risk tolerance o ang kakayahan mong humarap sa panganib bago pumasok dito. Ika-6 na hakbang, regular na pagsusuri. Hindi pwedeng gumawa ka ng plano tapos iwan mo na lang. Regular mong balikan ang iyong budget at financial plan. May nagbago ba sa sitwasyon mo? May bago ka bang pangarap? Mag-adjust kung kinakailangan para laging suwak ang plano sa realidad. Ika-7 hakbang, magtakda ng short-term at long-term goals. Para hindi ka mawalan ng direksyon, hatiin mo ang iyong mga mithiin. Ang short-term goals ay madaling makuha sa loob ng ilang linggo o buwan, gaya ng pambili ng gamit sa eskwela. Ang long-term goals naman ay ang para sa hinaharap, gaya ng pagpapatayo ng sariling negosyo o bahay. Kaya naman, alin sa 7 hakbang na ito ang sisimulan mong gawin ngayong araw? Maglilista ka ba ng budget o mag-uumpisang mag-ipon? I-comment mo ang iyong sagot sa ibaba. tayo ay bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal ating yakapin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, dapat ay